chapter 2, verses 10 to 11. Pero itong Matthew chapter 2, dito po natin makikita yung kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, kung bakit nagkakaroon po ng Christmas, bakit nagdiriwang po tayo ng Christmas, ay dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat ang bida ng Christmas, wala pong iba kundi si Jesus. Hindi po si Santa Claus ang bida ng Christmas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit nagkaroon ng Christmas? Dahil nagkaroon po ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na ang Christmas, ito po ay panahon ng pagbibigay. This is the time of giving. At kung titingnan po natin, nadaanan ko kanina ang SM Rosales, halos ang parkingan po ng mga sasakyan nasa highway na, nasa kalsada na. Sa dami ng tao. Marahil yung iba ay nagkakaroon ng family bonding, yung iba ay hindi pa nakabili ng kanilang mga regalo na gusto nilang ibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. At ang dami na rin natin napanood sa mga Facebook, nag-live, na nagbibigay po sila ng regalo sa kanilang mga kasamahan sa bahay, mga mahal sa buhay, nagkaroon ng family bonding. At kung titingnan po natin, the common denominator ay pagbibigay. So dito po, makikita po natin dito, na ikinukuring tayo ng salita ng ating Panginoon, yung ginawa po ng tatlong wise men. Hindi po tatlong hari ang dumalaw sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, kundi sila po ay tinatawag na mga magic or magay, o sila po yung tinatawag na mga pastol ng mga tupa, at mas kilala sila sa tawag na wise men, mga matatalinong tao. Kung titingnan po natin dito, meron pong mga apat na ibinigay ng mga wise men sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Unang-una, they gave themselves to Jesus. Ibinigay nila yung kanilang sarili sa Panginoong Hesus. Bakit ko sinabi ito? Sapagkat habang sila po ay nagpapastol ng kanilang mga tupa, nabalita nila ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus at ipinakita ito sa pamamagitan ng anghel na nangusap sa kanila, at maging ang tala sa kalangitan ay ipinakita sa kanila. Kaya ito pong mga wise men na ito, nung nalaman nila kung saan ipinanganak si Jesus, ang mga wise men na ito ay ibinigay nila yung kanilang buhay sa Panginoon, sapagkat gusto nilang makita kung saan ipinanganak si Jesus upang ito ay kanilang sambahin, ito ay kanilang purihin. So dito pa lamang nagpapakita na ang mga wise men ay ibinigay nila ang kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus. Unless na hindi po natin maibigay yung ating buhay sa Panginoon, hindi po natin kayang sambahin, hindi po natin kayang purihin ang ating Panginoon. Tingnan po natin yung buhay po ni King Herodes, na kung saan ay nagkaroon ng kanyang pag-uugaling plastic. Nung lumapit ang mga wise men sa kanya at tinanong kung saan ipinanganak si Jesus, alam niyo ba ang sinabi ng haring ito, si King Herodes? Ang sabi niya, sige, hanapin ninyo. At kung matagpuan ninyo kung saan ipinanganak si Jesus, bumalik kayo dito at sabihin sa akin upang ako din makapagsamba sa kanya. Pero ang totoo po, hindi sasambahin ni King Herodes si Jesus. Once na nalaman ni King Herodes kung saan ipinanganak si Jesus, ito po ay kanyang papatayin.
Dahil alam nila na si Jesus na pinanganak doon sa sabsaban, siya po ang magliligtas sa lahat ng mga tao mula sa kasalanan. Pero ito pong tatlong wise men na ito, ibinigay po nila yung kanilang buhay kay Jesus. Pangalawa pong ibinigay nila, they gave their time to Jesus. Binigay nila yung kanilang oras, yung kanilang panahon kay Jesus. Iniwan nila yung kanilang mga tupa na pinapastolan. At ito po ay kanilang hinanap si Jesus. At ang sabi ng Bible, sila po ay naglakad. Kaya kung minsan, kapag panahon po ng Christmas, grabe po ang sisigasig ng mga tao. Lalong-lalo na yung mga nagkakaroon. Ang sisigasig po. Itong mga wise men na ito, ang sigasig po nila. Why? Yung kanila pong paglalakbay, hating gabi, middle of the night, sila po ay naglakad, at hindi lamang basta-basta yung kanilang nilakad dahil mga bulubundukin, yung kanila pong mga nilalakbayan upang hanapin ang ating Panginoong Hesus. Makikita po natin sa mga ibang-ibang mga simbahan, punong-puno ang mga malalaking simbahan ng mga tao. Sapagkat gusto nilang kumpletuhin yung tinatawag nilang simbang gabi. Maraming mga taong nagbibigay ng oras, panahon sa ating Panginoon. Pero sana, hindi lamang Christmas na ibigay natin yung ating oras, yung ating panahon sa ating Panginoon. Like the wise men, they gave their time to Jesus. Kapatid, ibigay din natin ang ating oras, ang ating panahon sa ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat lahat ng ating ginagawa, hindi po ito nasasayang. Ang ating pagpapagal, ang ating pagsamba sa Panginoon, yung mga pag-upo natin dito ng mga ilang oras, hindi po yan nasasayang. Yung ating ginagawang pagpurit, pagsamba sa Panginoon, hindi po yan nasasayang. Darating ang time, ang sinabi ng Biblia, tayo po'y mag-aani kung hindi tayo manghihina o kung hindi tayo manlulupaypay. Galatians chapter 6 verse 9. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sapagkat tayo po ay aani kung tayo po ay hindi magsasawa na gumawa ng mabuti. Ano po yung mabuti? Ibigay natin yung ating oras sa ating Panginoon. Hindi naman hinihingi ng Panginoon lahat ng ating oras. Sa isang araw, meron pong 24 hours. Sa loob ng isang linggo, meron pong 7 araw. Kaya sa loob ng 7 araw, meron po tayong 168 hours kung hindi ako nagkakamali. Ilang oras ang kaya nating ibigay sa Panginoon. Hindi naman hiningi ng Diyos ang lahat ng araw para sa Kanya. Hindi naman hiningi ng Panginoon ang lahat ng oras para sa Kanya. Mas marami pa rin yung oras natin para sa ating mga sarili, mas marami pa rin yung oras natin para sa ating mga pamilya, ngunit kaunting panahon lamang ang hinihingi ng Panginoon na dapat nating ibigay para sa Kanya. Like the wise men, they gave their time to Jesus. Dapat matuto din po tayong maglaan ng panahon, maglaan ng oras para po sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo na binigay po nila, they gave their talent to Jesus. Ibinigay po nila yung kanilang talento sa Panginoon. Lahat po tayo ay may mga talento. Ibigay po natin yung ating mga talento sa Panginoon. Meron pong kwento ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga salita na may 3 taong binigyan niya ng 3 talento. Yung isa, ang ginamit doon ay sa ibang translation, ang sinabi doon ay binigyan ng 1 talent, yung isa binigyan ng 5 talent, yung isa ay binigyan ng 10 talent. Dumating yung time na umalis ang kanilang amo. Sa ibang salin kasi ay 1,000, 2,000, 3,000 pera yung ibinigay.
Sa ibang salin, talent yung binigay. Yung nabigyan ng isa, ang kanya pong ginawa ay kanya pong itinago. Ibinaon sa lupa. Yung isa ay kanya pong ginamit. Maging yung pangatlo. Dumating yung time na bumalik si Jesus at tinanong. Ang sabi ng isa, Panginoon, narito po ang 5 talento na ibinigay po ninyo. Nagbunga po ng 5. Sabi ni Jesus, magaling, tapat kung alipin. Yung pangalawa, sabi niya, Panginoon, narito po yung 10 na ibinigay po ninyo. Ito rin po yung kanyang bunga. May 10 din. Sabi ni Jesus, magaling, tapat kong alipin. Ang sabi ng isa, alam kong ikaw ay itilokano noolpit. Narito po ang ibinigay niyong 1 talent sa akin. Ibinoon ko po ito sa lupa. Sapagkat kayo ay gustong mag-ani nang hindi niyo pinagpaguran, narito po ang 1 talent. Ang sabi ni Jesus, hangal, bakit hindi mo inimpok sa bangko upang magkaroon ng tubo? Hala, sabi ni Jesus, kunin ang sa kanya at ibigay sa mayroon. Kaya dito po gumagana yung sinabi niya sa babang versikulo na ang mayroon ay magkakaroon at ang wala ay mawawalan pa. Kapag hindi po natin ibinigay ang ating talent sa Panginoon, kukunin ng Diyos yung talent na yan at ibibigay sa iba. Lahat po tayo may kanya-kanyang angking talento na ibinigay ng Panginoon. Gamitin po natin yan para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat na ibinigay ng mga wise men na ito, they give their treasures to Jesus. Ibinigay nila yung kanilang kayamanan sa Panginoon. Ang 3 wise men na ito, sa kanila pong paglalakbay upang hanapin kung saan ipinanganak si Jesus, ay may daladala po silang mga ginto, may daladala silang kamanyan, may daladala silang yung tawag insinso at saka 3 po yung daladala nila. Nung makita nila kung saan na ipinanganak si Jesus doon sa sabsaban, ano pong ginawa ng 3 ito? Yung 3 wise men nito, sila po ay lumuhod, nagpatira pa doon sa bata na walang iba kundi si Jesus. Sila'y sumamba at ibinigay yung kanilang daladala na ginto, insenso at sa kamera. Ibinigay po nila ito. So kung titingnan po natin, hindi po nila pinagkaitan ang Panginoon. Nagbigay po sila sa Panginoon. They give their treasures to Jesus. Hindi naman hinihingi, hindi naman kailangan ng Panginoon ang kayamanan. Hindi kailangan ni Jesus ang pera. Hindi kailangan ni Jesus ang anupaman para sa atin. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, silver and gold are mine, said the Lord. Ang mga kayamanan, sabi ni Jesus, ay pag-aari ko. Kaya hindi po hinihingi ni Jesus, nibigay natin ang ating kayamanan sa Kanya. Pero ang hinihingi ni Jesus, yung treasures. Ano ba yung treasures na yan? It is our heart. Yung puso po natin. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. Ibigay po natin yung ating puso sa Panginoon. Meron kong isang kwento sa Biblia. Isa pong binatang mayaman. Ang binatang mayaman ito ay nagtanong kay Jesus. Rabbi, sabi niya, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
Ang sabi ni Jesus, gawin mo ang mga utos. Ang sabi ng binatang mayaman na ito, nagawa ko na po lahat yan, Panginoon. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Ang sabi ni Jesus, umuwi ka, ibinta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Ipinabibinta ni Jesus ang lahat ng ari-arian ng lalaking mayaman na ito at ipamigay sa mga dukha. Hindi sinabi ni Jesus na, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, pero ibigay sa mga dukha. Ang binatang mayamang ito, siya po ay nalungkot. Umuwi siya sa kanilang bahay, malungkot na malungkot. Bakit? Lumungkot ang binatang mayamang ito doon sa sinagot sa kanya ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang binatang mayamang ito, ang kanyang kasiyahan, ang kanyang kagalakan ay ang kanyang mga kayamanan. Kung wala ng kanyang kayamanan, hindi na siya magagalak. Hindi na siya magkakaroon ng kasiyahan. Kaya sinabi ni Jesus na dapat ang ating puso ibigay natin sa Kanya. Kaya nga, ang sabi niya sa Golden Rule, love the Lord with all your heart. Mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Hindi niya sinabing kalahating puso, kundi buong puso. Why? Sapagkat kung minahal natin ang ating Panginoon ng buong puso, wagas yung pagmamahal natin sa Kanya, hindi na mahirap na ibigay sa Panginoon ang ating sarili. Hindi na mahirap na ibigay natin sa Panginoon ang ating time. At hindi na rin po mahirap na ibigay natin sa Panginoon ang ating talento. Kung ang ating puso ay naibigay natin sa Kanya. Kaya Christmas time is giving. Una pong nagbigay ang Diyos. Anong ibinigay ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus na tagapagligtas sa lahat. Kung ang Diyos na nagmahal sa atin ay nagpakita ng example ng kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak upang ikaw at ako, upang ang buong sangkatauhan ay iligtas mula sa tiyak na kapahamakan, mula sa tiyak na kamatayan. Ano naman ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Bago magtapos ang taong 2024, natanong mo na ba sa iyong sarili, ano ba ang pwede mong ibigay sa Panginoon? Ngayong Christmas, natanong mo na ba sa iyong sarili, ano ba ang pwede mong ibigay sa Panginoon? Minsan, nagtatanong tayo, ano ba ang pwede kong ibigay sa aking nabunot? Ano ba ang pwede kong ibigay sa aking reregaluhan? Si Jesus, ang Diyos, nagbigay ng perpektong regalo sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano ba ang regalo na pwede natin ibigay sa Panginoon? Hiniling ko nga po na tayong lahat ay tumayo. Habang inaawit ng worship team yung This is my desire, sana ito po yung naisin natin na ibigay ang ating sarili, ibigay ang ating panahon, ibigay ang ating talento at ibigay ang ating puso sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating ipinagdiriwang ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At kapag tayo po ay dumadalaw sa mga ipinanganak na sanggol, meron tayong tinatawag na baby shower. Kapag dumalaw ka doon, may dala-dala ka para doon sa sanggol. Ngayon, alam ng sangkatauhan na birthday ni Jesus itong Christmas.
ano ba ang pwede nating ibigay kay Jesus na pwedeng magpasaya sa kanyang puso, na pwedeng magpangiti para sa iyo mula sa gabing ito. Hallelujah. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, Yes, oh God. every moment I'm awake, Hallelujah. Lord, have your ways in me. Kapatid, sa gabing ito, sana bago tayo lilisan sa lugar na ito, bago tayo aalis sa lugar na ito mamaya, sana ito yung desire natin, ito yung sasabihin natin sa Panginoon this Christmas season, na ibigay natin ang ating puso, bigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa example na iyong pagbibigay, nang dahil sa iyong pagbibigay sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, nagkaroon ng kapaskuhan sa buong mundo. Panginoon, sa gabing ito, tulungan mo kami na kung saan masuklian ang iyong ginawang pagmamahal at ang iyong ginawang pagbibigay sa amin, Panginoon. Like the character, like the attitude of the wise men, Panginoon, matuto din nawa kaming magbigay para sa iyo. Ibigay ang aming oras, ibigay ang aming panahon sa iyo, ibigay ang aming mga talento sa iyo, Panginoon, ibigay ang aming sarili sa iyo, ibigay ang aming mga puso. Panginoon, patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, na kahit ano paman ang aming kalagayan, Panginoon, hindi mo tiningnan. Ibinigay mo ang perpektong regalo para sa amin. At ang regalong yan, walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Holy Spirit, sa gabi pong ito, tulungan mo kami na matuto ding ibigay ang aming puso, ibigay ang aming buhay, ibigay ang aming talento, ibigay ang aming oras para sa aming Panginoong Kristo mula po sa gabing ito. Marami pong salamat
Marami pong salamat sa perpektong regalo na ibinigay mo sa aming Panginoon. Salamat po sa gabing ito. In Jesus Christ, mighty we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Maaari na po tayong umupo at ibinabalik ko ang microphone sa ating pong aking siya.